Dahil mas malinis sa langis ang tubig, matagal nang may mga sumusubok na gawin niyang source ng kuryente. Kaya game changer sa energy sector ang dinedevelop na fuel cell ng DOST Industrial Technology Development Institute. Tara, let's change the game! For the longest time, umaasa tayo sa pagsusunog ng fossil fuel tulad ng oil, gas at coal para makapag-produce ng kuryente o magpatakbo ng mga sasakyan. Ang downside, dito galing ang 75% ng global greenhouse gas emissions, pati 90% ng carbon dioxide emissions. Pero posibleng magkakuryente ng walang polusyon. Isa sa mga breakthrough technology for clean and sustainable energy, ang fuel cell. Dito, gagamit ng hydrogen, isang uri ng gas element na matatagpuan din sa tubig, para makaproduce ng kuryente. Yan ang dinedevelop ngayon ng First Fuel Cell Research and Development Center ng bansa, headed by Dr. Ronaldo Pareño Jr. Isa sa mga gusto nating i-address is yung energy security. But at the same time, gusto rin nating ma-address yung mga problems associated with the environment like the air pollution. Kumpara kasi sa paggamit ng fossil fuel, walang carbon emissions ang hydrogen. Kaya naman dinedevelop nila ang isang fuel cell stack device na magko-convert nito sa kuryente. It is twice efficient as the internal combustion engine na ginagamit natin for cars and also for power production. As much as 30 to 40% yung masisave natin for the energy consumption natin. Yung sustainability niya, it could be produced from water. At para mas maintindihan at mas ma-visualize natin, gumawa sila Doc Ronald Pareño ng mock-up. Dito sa side na to, nandito yung ating hydrogen tank. Nakakabit yan sa ating fuel cell stack. At itong fuel cell stack naman ang magko-convert nitong hydrogen into electrical energy. At yun na, yung magpapaandar sa sakyan. Kung curious kayo, paano kaya ito magagamit para sa regular na household? So meron tayong, syempre, ito yung hydrogen storage going into the fuel cell stack. Iko-convert na yan into electrical energy na siya ngayong magpapailaw sa inyong mga electronics. Para mapabilis ang development sa clean energy alternative, pinondohan ng Department of Energy at DOST ITDI ang Fuel Cell R&D Laboratory with state-of-the-art equipment. That timeline, makakaproduce tayo talaga ng first viable na prototype design by maybe end of 2025 or mid-2026. Mga kapuso, a breakthrough in sustainable and clean energy technology na sana mapakinabangan na natin in the near future. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!